Network Entertainment. Hello, what's up, mga burnouts? Nandito naman Grabe na yung slur ko. Nandito naman tayo sa isang episode ng Hindi Kita Matutulungan, ang podcast na di ka matutulungan. It is me, Andren Bernardo. Before we start, mag-rant muna ako. I'm trying to make like bagong ways to do this podcast, keeping it fresh. Support. Hindi, konting rant lang kasi recently I've been feeling depressed. Tapos sabi ng friend ko, bakit ka malungkot? Malungkot ako eh. Ganyan lang minsan kasimple. Kasi, again, as a may major depressive disorder ako and minsan, it comes out of nowhere na magiging malungkot ka. And yun lang. Kaya kung malungkot kayo guys, just be sad. Okay lang naman yan eh. Like never mo naman sasabihin sa naka-wheelchair, uy, tayo ka nga. Yan yung sinasabi ng katawan nila eh. Diba? You can't go against kung anong sinasabi ng katawan mo. Okay? So kung malungkot ka, ride it out lang. Alam mo yan? Kaya never ko sasabihin yun sa tropa ko. Kunwari may tropa ako, tas parang, alam mo yan, umiiyak siya kasi, alam mo yan, may body dysmorphia siya. Never kong sasabihin na hindi naman totoo yung body dysmorphia na nararamdaman mo. Baka totoo nga tumataba ka. Like never ko naman sasabihin na, pumapayat ka na. Mataba ka pa rin eh. So, yun lang sa akin. Kung malungkot ka, and ride it out. Okay. Punta na tayo sa mga letters. First letter is from a guy named Captain Crunch. Sobrang generic. Hey there, I am a great believer on the saying, never meet your heroes. There's a certain podcast that I listen to, and one of the hosts also drink at the same place that my best buddy frequents. Instead na batiin ko siya, the podcast host, syempre, alangan yung putang inang best buddy mo. Hindi ako nagsabi. So, instead na batiin ko siya, the podcast host, hindi ko na lang siya pinapansin and iniisip ko na lang na that is his personal time. Good. And again, I'm a great believer of the proverb, never meet your heroes. Anyway, my question is, what should I do next time? Hindi na tuloy ako makatambay dun. Hindi siya makatambay dun. Well, naiilang siya siguro kasi nandun yung idol niya na podcast host. Baka ako to kasi baka ikaw nga yan. Baka nagpaparinig lang siya. Nagpaparinig lang siya. Malamang sa Big Sky yan. Yeah, Big Sky shoutout. Baka kasi, ano ba suot mo? Baka dapat Nagpapatay yan. Kung ano suot yan. Baka pag sexy ka, joke lang. Never meet, like, okay, balik tayo dun sa statement na never meet your heroes. Alam mo, medyo totoo siya. May kausap akong fellow comedian friend. Tapos nag-usap kami sa green room. There are a lot of people na has flaws. Like, we were talking about, for example, si Maria Ressa. Kilala niyo guys? Maria Ressa. Like, di ba, nanalo siya ng fucking Nobel Prize, di ba? Pero there's certain flaws daw that she has naman na even though she's like this big parang big thing about freedom of speech and journalism, she has flaws as a boss, as a person then. So tama naman. Like naman si Hitler. I'm sure na alam mo yan, kahit ang ganda ng ginawa niya para sa trains or like sa pag-control ng population, baka may mga masasamang bagay siya. Alam mo yan? So balik tayo dito sa question mo. Question is, what should I do next time? Alam mo, kung nakikita mo naman siya mag-isa, tas, alam mo, umiinom lang siya, tas, lapit ka lang, tas, hello, yung idaan mo yung fingers mo sa kamay niya. Hanggang sa balikat, sabi mo, hello, pwede makipicture. Yan naman, like, eto as a, hindi naman ako famous person, pero nakaka-touch rin naman na, alam mo yan, may makakilala ka na fans. So, man, lapit ka lang, magpa-picture ka lang. Basta, alam mo yan, huwag ka lang masyadong overbearing. Baka naman, tangina, lasing ka din, pa-picture.
tas sabay kain ng chicken fingers niya. Alam mo, pre, idol kita eh. Sabay kuha ng pulutan niya. Alam mo, man, favorite podcast ko, yung HKM. Tas yun, kumakain ka lang, tas alam mo yun, nagiging awkward para sa lahat. Pero never meet your heroes nga din naman. Sorry guys, na-ADHD ako ng konti. Heroes, never meet your heroes. Oo, never put your heroes in a pedestal eh. Kasi magkakamali rin yung mga yun eh. Alam mo yan? Kunwari, for example, idol ko si Mick Foley. Yes, yung wrestler who threw himself off the cage ng Hell in the Cell. Namit mo ba siya? Nakita ko siya once. Punta siya sa... Di ba punta siya sa Pinas? Nakita ko siya sa Mega Mall. So yeah, parang... You don't fully know the person eh. Kasi you just only see... Alam mo yun, that image of them. Hindi, nakita ko lang siya afar. So hindi mo siya na-meet? Hindi ko nga siya na-meet. Walang kwenta yung sinabi mo. Pero ang na-meet ko si Red Oliero. Kasi idol ko si Red Oliero. Oo, dude. Huwag mo sabihin. May mga flaws naman siya as a person. Pero... Hindi mo, wala akong flaws. Hindi ako magsasalita the rest of the day. Okay lang, sige. Sige. Hindi mo maiwasan tumawa sa next letter, Red. Sige. Ano yung payo mo sa kanya? Another sound advice from hindi kita matutulungan. Kaya hindi nga kita matutulungan. Hindi na follow yung bit. Sige, next time, punta ka doon sa bar, inom ka ng mga 7 Red Horse. Yan. Tapos pag naka 7 Red Horse ka, nalapit ka na sa kanya, tapos sabihin mo, oo, akbayan mo, pre. Yung naka-ready na dapat yung selfie. Huwag ka na magsilita. Labas mo ang phone mo. Ginawa sa akin yung dati. Bebot ba siya? Hindi. Sobrang hindi. Kumakain lang ako sa SM. Gaw, hassle naman kasi yung kumakain. Iba kasi yung kumakain sa umiinom eh. Kasi kung umiinom ka, nasa social setting ka eh. Gets. Kung kumakain ka, kasama mo yung family mo. Kumakain yung kami ng nanay ko ng goto. Tapos may nagpa-picture sa akin ng nakakaburot lang. Time and place. I think itong inuman pa, yung bar na to. Like, hindi siya nagtanong. Nilabas siya lang yung phone niya tapos parang tinuro niya ako towards the phone. Tapos umalis lang siya. At least, di ba, efficient? Yes, efficiency. Next letter. Good day to you and the whole crew of your podcast, King Freak. Itago mo na lang sa pangalang The Indomitable Pinoy Spirit. These names fucking suck, dude. Okay. For context, muntikan na po ako maging nepo baby. Ooh. Kaso honest yung parents ko, so we're only middle class. Last year, lumipat kami ng Cebu dahil nandito sa Cebu. Cebu. Sige. Bakit? Bakit? Yun yung pag-pronounce eh. Sige. Dahil dito na-acquire ang project ni Father. I transferred schools and got to taste the Bisaya life. Bakit tawa doon? It's yung phrasing eh. Parang the Cebu. Bisaya life. Sa Bisaya sila eh. Alam niyo yung ginagawa niya rin. Alam niya yung ginagawa niya kaya ako natatawa. Kasalanan niya to. Huwag niyo ako i-cancel. I met this girl and we hit it off. She's so eager to learn Tagalog and lose the accent para naman daw makasama ako sa outings. Sama. Ba't kailangan niya mawala yung... Wait, sorry. Okay, gusto niya mawala yung... Sino nawala yung accent? Yung girl, gusto niya mawala yung Bisaya accent niya. Girlfriend niya yan? Yes. Kasi nahihiya siya dun sa Bisaya accent niya. So, para makasama sa outing ng pamilya nilang kakalipat lang dun. Oo. Siya yung mag-a-adjust. Oo. Okay. Hindi pa nga ito yung problema. Okay. Alam ko hindi ito yung problema, pero ano ngayon kung may Bisaya accent? Sobrang nakakatawa. Ako nga, inaasar ako ni Red sa Pangasinan accent ko eh. Kasi minsan iba yung pag-pronounce namin. Kunwari, bangko. Medyo, bangko. Dahil sa Pangasinan. Kasi bobo lang ako. May mga nakakausap ng mga taga-Pangasinan na tuwid magsalita. Sige, the problem. I'm beginning to lose interest in her. Yeah, she's pretty and shit, pero I still like my fine shite chinitas that I used to hang out with back in Metro Manila. Ano pa ba ang mas maganda kong gawin? Should I try and see if I develop deeper feelings for her? Or what?
Litong-lito na po ako and it's getting harder to maintain a brick when we're sleeping together kasi nagigilty na ako. Okay, they sleep together. Hell yeah. Yun lang po, Sir Aldren, Adrian. Thank you po. Sana hindi mo ako matulungan. So you are in a relationship. Feeling ko kasi, again, ito lang yung thoughts ko dito. Nanggaling ka sa a better city, like Manila. Kasi ang ganda ng Manila compared to Cebu eh. So, kasi parang downgrade sa'yo na pumunta sa Cebu. Again, siya yung nagsabi. Siya yung nagsabi, guys, hindi ako. And I think you were lonely. And that's why you started talking to this Bisaya girl na heavy yung Bisaya accent. And nasa relationship ka na with her, break off mo na. Tangina, alam mo, kulang siya sa confidence yung girl na to. Kasi tinan mo, na-insecure siya sa Bisaya accent niya. Paano pa kaya sa mga ibang bagay? Masyadong maluwag yung t-shirt ko. Tangina. Gets kita, pare. Kasi feeling ko, like sa mga matataba, yan yung bra namin eh. Yung undershirt. Masikip yung polo, kita yung utong. Undershirt, pare. Tapos piliin mo pa yung mga Uniqlo, yung makakapal yung tela. Yung mga hindi ka babaktong. So, itong girl na to. Ba't nag-undershirt ba yung babae? Hindi. Ginawa akong tungkol sa akin. So, ito. Basahin ko ulit. Fuck, nawawala na ako ng concentration. Ano ba yung tanong? Should I break up with her basically or try to ride this relationship out? Alam mo, break up with her na. Tangina. Alam mo kasi pare, yung pag-ibig pare, forever yan. Pero yung awa pare, madaling mawala yung awa. Yung sympathy, yung daling mawala yun pare. Pag hindi ka na naawa sa kanya, ano na meron ka? Wala. Kaya ang the best na lang, basically sinasabi niya eh, hindi hot yung mga Bisaya eh. Siya yung nagsabi, hindi ako. So, joke lang. I-break off mo na. Tangina, pinipilit mo pa eh. Hindi ko alam kung bakit ang daming letter senders na ganito. Like, alam mo naman yung kailangan gawin. alam mo naman yung ending niya eh. Baka dahil yung pangalan ng show, hindi kita matutulungan. Oo. Kaya nga ako, guys, sobrang better ako than most of the letter senders here. Kasi never kong isa-sell out yung sarili ko para sa babae, pare. Alam mo yan? The moment kasi pare na sabihin mo may gusto ka sa kanya, may control na siya sa iyo eh. Shit men say, man. Makikita niyo palang podcast ko sa Manosphere. So, katabi ni Andrew Tate at ni Gagong Rapper. So, basta, break it off na. Oo. Break it off na. Tapos kain ka na lang ng Cebu lechon. Sige, next letter. Galing. Ganda na Okay. episode today. Bro. Hi, King Freak. Itago mo na lang ako sa pangalan na Dimebag Daryl Yap. Ang creative ng names ngayon, ha? Galing nila. Sana pareho silang fate. I'm 34 years old and married for almost 3 years na. Congratulations. Inassume ko hindi maganda yung next part na sasabihin mo. 34 years old, married for 3 years na. Masaya kami ng wife ko kahit di pa kami nagkakaanak. Good, pare. Pero nakakaburat siya. Sorry. Ganda. Kasi natawa ako rin kasi. Para makita yung vulnerability mo. Nakakatawa rin kasi biglang masaya kami pero nakakaburat. Masaya kami pero nakakaburat siya. Oo. Nakakaburat kasi siya minsan. Kahit sobrang babaw ng problema, nagagalit siya. Ngayon, namomroblema ako dahil gusto kong magpalagay ng first tattoo ko. Dati ko pa gusto magpatattoo, pero ngayon lang nagka-time and money. First time kong tattoo ko, na alam kong hate niya yon at ayaw niya akong magpatattoo talaga. Very traditional kasi siya, tapos walang bisyo and very responsible. Alam kong napakaswerte ako sa kanya. Pero nakakaburat kasi di ko magawa yung gusto kong gawin sa katawan ko. Pare, your body, your choice. Hindi lang yan nag-a-apply sa mga babae.
Sa 100 tanong, meron akong 1,000,000 sagot at minsan mas marami pang tanong. This is Kuya Kim and I'm thrilled to invite you to my podcast under the Pod Network, Ano Ba Talaga? With me, Kuya Kim Atienza, also powered by Memo Plus Gold. Kung may gusto kayong malaman, matutunan o madiscover na bago, makinig na kayo sa podcast na to. Marami akong mga guests, topics, trivia, and revelations on this show. Ang masisiguro ko sa inyo, you'll always learn something new. Just search for Ano Ba Talaga with me, Kuya Kim Atienza on Spotify and wherever you listen to podcasts. Ayoko naman mag-away kami dahil sa dahilan na yun. Kaso gusto ko talaga magpalagay ng tattoo eh. I'm a metalhead na mahilig din sa arts, tapos napapanot na din. Join the club, pare. Ayoko naman mamatay ng panot lang. wait, sorry. Ayoko naman mamatay ng panot lang, pero at least kung namatay ako, may tattoo ako. Nakakatawa to ah. Yun din ang reason ko kaya gusto kong magpatattoo. So King Freak, any advice or tip para payagan ako ng wife kong magpatattoo? Nakala ko tungkol sa tatay niya. Nakala ko tungkol sa tatay niya. Hindi. Tungkol sa... Basically, ang gusto niya magpatattoo, ayaw lang ng girl. Sabihin mo, ikaw yung hari, pare. Oo. Ikaw yung king ng household na to. Oo. At ikaw, ilaw ka lang ng tahanan. Pag brown out, wala ka. Oo, like ito isipin mo pag nagkaanak pa kayo, buti na lang wala kayong anak. Paano kung sobrang stricto pala nitong girl na to sa anak mo? Alam mo yan? Ha? Gusto mo mag-fine arts? Hindi, mag-nursing ka. Pero gusto mo mag-fine arts? Hindi. Traditional tong household na to. We are a God-fearing Christian household. Damn. So, Close to home. alam mo man, gaano ba ka big deal sa girl na to magpatattoo ka? Alam mo yan? It's not like magagalit si Jesus pag nagpatattoo ka. Paano kung ganito? Magpatattoo ka, pero pangalan niya. Yun, di ba? Para sa'yo to. Oo, parang si Undertaker nung tinattoo niya yung wife, yung pangalan ng wife niya si Sarah sa neck niya. Pero nag-break sila. Nakakaburat ba talaga to? Parang ang controlling nga nitong girl eh. Alam mo, gawin mo na lang sa likod niya. Huwag ka na magpaalam. Ano, hihiwalayin ka ba niya pag may tattoo ka na? Ilagay mo lang. Like kunwari, surprise, nagpatattoo ako kahit di ako nagpapaalam sa'yo. Magpatattoo ka lang. Ano ngayon kung ayaw niya? Next letter. Tago niyo na lang ako sa name na Bread. We are booked on a... Bread lang yung name eh. We are booked on a trip to Boracay this October 12. A close friend of ours was planning to have a surprise proposal there. The secret got out because some members of the guy's family, and it eventually reached the girl. Wait, shit, ang brutal nito. I need to... rephrase. Ulit nga. Okay. We are booked on a trip to Boracay this October 12. Okay. A close friend of ours was planning to have a surprise proposal there. The secret got out because some of the members of the guy's family, the secret got out kasi dahil sa member ng family ng guy. Yes. Okay. And it eventually reached the girl. Inunahan na ng no ng girl ang proposal. Oh no. With no clear reason. They were together for 7 years at di na namin ine-expect yun because they seemed so inseparable. Our friend never really got an explanation. Now he's depressed, questioning his self-worth, and wants to drink almost every day. I feel you, pare. He's saying di naman ibig sabihin na ikakasal kami agad. Kasi proposal pa lang, pero bakit sabi niya na nara-rush siya? So does it mean she doesn't see their future together? They haven't talked since then, and when he was drunk, he tells me that whatever choice or whatever path she goes to, he hopes that she'll be happy with it. Matutulungan mo ba ako? Hindi. Matutulungan mo ba ako, King Freak, mag-create ng itinerary for 3 days and 3 nights sa Boracay para hindi naman masayang ang ticket na binook namin. At ano na rin yung magagawa kong comfort sa friend ko para di siya
Tiwakal. Are you a girl? Kasi kung babae ka, may magagawa ka para hindi siya malungkot. Oo nga, baka feeling ko, baka best friend abanger. Bud, eto na pare, ito na yung mga sa rom-com pare. Pero first off, balik tayo dun sa yung proposal, yung surprise proposal tas nag-no. Alam mo, hindi ko, I kinda don't blame the girl. Kasi parang, I think, dapat pinag-uusapan yon. Ikaw ba, Red, nung nag-propose ka, surprise? Oh, hindi niya alam na mag-propose ako. Pero pinag-uusapan na namin na... Oo nga. Baka ikaw kasi, tangina. Saka tagal na namin live-in. Oo. Ikaw kasi, baka ikaw, kinain lang puwet mo. Shit, mag-propose na ako dito sa girl na to. Kinakain yung puwet ko araw-araw. 7 years na. Yeah. Ay, tira na. Take, 3 days and 3 nights. Sige, sa Boracay. 3 days, 2 nights. 3 days, 3 nights yung nakalagay eh. Talaga? Bobo rin yung nag-send na. Puta. So, matulungan mag-create ng item. So, kasama nila yung girl and guy. Kailangan magkahiwalay sila. Pwede mo silang i-parent trap. Sige, mauunan lang kaming 6. Tapos may iwan silang 2. Tapos kayo, tanginan. Gagawa sila ng Sandcastle Prison. Sandcastle prison. Ang the best, agot dude, sa totoo lang, i-trash talk nyo silang 2. Alam mo yun yung the best, di ba? Kunwari, kumakain kayo, uy, ano sasabihin mo, no? Yeah, ang weird. Nakakatawa kasi kung nagpo-party kayo tapos may 2 miserable lang yung nakatingin sa opposite sides of each other. Kasalanan to ng guy ito eh. Dahil sa selfish proposal niya, naging awkward para sa inyong mga bagbabarkada. Pumunta sa Boracay. Tangina. Ewan. Ang hirap kasi ng mga proposals eh. Tangina. Lalo na kung surprise. In-involve mo pa yung mga barkada mo. Dapat kasi, para hindi ka mapahiya, para yung friend mo sana hindi siya masyadong napahiya, dapat mag-isa lang niyang ginawa. Ngayon, pinag-chichismisan niyo siya. Kayo rin yung problema eh. Sila rin yung problema eh. Tingnan mo, nagpapagawa ka pa ng itinerary. Ito na lang. Magplano-plano, kayo-kayo lang, tas... Binunyag mo pa sa mundo yung Oo. problema. Diba? Buti na lang, ang pangalan mo, Bread. So, itinerary, okay. Basta, inom na lang kayo. Inom kayo for 3 days and 3 nights. Kasi, kung umiinom kayo, mag-open up kayo, tas, alam mo, lahat ng problems, lalo na pag sa relationship, it gets better kung umiinom ka. Sige. Next letter. Tago niyo na lang ako sa name na Mask Rider Grab. 46 years old po ako and sobrang ganda ng podcast niyo. Ang weird pakinggan ang thoughts ng weirdo na binubuli ko lang nung high school. Haha, joke lang sir. Ang tanong ko po ay, paano po makapasok sa stand-up comedy? Mahirap ba siya? Kaya ko ba? Thanks sir. Love you. So ito yung Grab driver Red na nakikinig ng... Saan binubuli niya? Ha? Parang sinasabi niya, weirdo daw ako. Parang ako yung weirdo na binubuli lang daw niya nung high school. Okay. First of all, surprised ako na nakagawa ka ng email. Hindi, wait. Hindi dahil Grab driver siya. Dahil matanda na siya eh. 46 na siya eh. Hindi naman matanda, 46. Grabe ka na. Matanda ang 46, Red. Tangina. You're halfway there na eh. So, paano makapasok sa stand-up comedy? Ako kasi, madali lang siya pero mahirap magstay. Kasi nung ako, by the way, I'll bake it about myself a bit. Dati, nagko-commute ako 6 hours. Papunta pa lang. Sabi mo dati 4 hours lang. Hindi, 6 hours. 4 hours kung kotse. Para lang mag 5 minutes. Tapos 6 hours pabalik ng Pangasinan. So, kaya yun siguro medyo na-discover ako doon kasi sino tong sira ulong to? Nagko-comedy. So, paano ba makapasok sa comedy? Sign up pa lang sa open mic. Punta ka lang ng comedymanila.ph. I think nakalagay doon yung mga places na pwede kang mag-stand up.
So, mahirap ba siya? Mahirap, sobrang hirap niya, pero sobrang rewarding niya in a way that, syempre, nakakakuha ako ng validation kahit, alam mo yan, kahit hindi ako attractive or very, kahit sabihin na natin, hindi ako pogi, pero dahil sa stand-up, nakahanap ako ng ways para maging charming. So, I guess Mr. Mask Rider Grab, pag nag-stand up ka talaga, tangina, may ma-unlock sa'yo eh. Alam mo yan? Baka hindi ka lang mag-grab eh. Baka hindi ka maging grab driver eh. Baka maging komedyante ka na eh. Pero wag ka naman sobrang galing na kukunin mo yung spot ko. Wag naman ganyan. Kaya ko ba? Ewan ko kung kaya mo o hindi. Hindi kita ka-close eh. At all eh. Nakakatawa ka ba sa friends mo? No? Ewan ko. Sinagot niya lang. Kaya ko ba? Kasi nung nag-start ako, never ko naman inisip kung kaya ko ba o hindi. Never ko inisip kung may magsusupport pa ba sa akin o hindi. Basta ginawa ko na lang. And ikaw na mismo makakasabi niyan, Mr. Mask Rider Grab, kung kaya mo ba o hindi. Pero grab driver ka naman eh. Feeling ko nga kung grab driver ka, marami ka ng material eh. Pag grab driver ka, isipin mo kung grab driver ka, lahat ng mga lasinggero sumasakay sa likod ng grab mo. So ang dami mong naririnig na kwento. Alam mo yan? Ang dami mong slang na naririnig. Alam mo yan? Ikukwento mo sa mga tropa mong grab driver. Kako may Gen Zer na sumakay sa likod ng grab ko. Sabi niya, Ea Cakes? Ano yung Ea Cakes? Ba, ewan ko sa'yo. Diba? So ikaw na mismo ang makakasagot sa tanong yan, Mr. Grab Driver. Ganda. So, wait. Oh my God. Okay. Last letter. Bakit ka nag-oh my God? Hindi. Hinahanap ko lang eh. So, last letter. Tago mo na lang ako sa pangalan na The Filipino Badass. I'm 40 and I feel so old. I'm scared of the looming threat of death. Jesus Christ, dude. Damn. And even though I have been in past relationships, I'm currently single and I'm afraid of dying alone. How can I get over this fear of getting older/dying? Ako, I am currently 36, turning 37. Alam mo, I feel it din eh. Alam mo yan, like, first time ako nagka-stiff neck. Alam mo ba't ako nagka-stiff neck? Kasi natulog ako ng mali. Tangina, ang weird nun, no? Nakahiga ka na nga sa kama, pwede mo pang ma-damage yung katawan mo. I think, ang takot ko lang sa death is yung infinity of it. Alam mo yan? Like, if you get over na permanent siya, I think ready na ako. Hindi ako magpapakamatay, by the way. Like, ready na akong mamatay due to natural causes. Kasi, may nagsabi sa akin na, parang si Penn, sa Penn and Teller, like, atheist siya. Sabi niya, ba't di ka takot mamatay? Tapos sinabi niya, 1881. Sabi niya, what does that mean? 1881, I wasn't alive back then and that's what it feels like. Parang yung feeling na hindi ka mag-exist. Again, nakakatakot siya pero it's part of growing old eh. Nakakainis eh. Wala naman fountain of youth. May elixir ba na binibenta dyan? Like pwede bang mag-research yung government? Anong branch ng government ang nagre-research sa mga elixirs para habang buhay ka nang mabubuhay? Ang weird eh. Goddamn death. Nakakatakot nga mamatay. Tama yung letter sender na to. 40. 40 is not that old, di ba, Red? Sabi mo kanina, matandaan eh. Ewan. Halfway there. Oo nga eh. Ngayon, not that old. Bigla ako natakot sa sarili ko eh. Ewan ko, that's why Mr. Filipino Badass, parang daanin mo na lang, kasi hindi mo nga alam kung mamamatay ako hindi. Just live your life to the fullest, pare. Now pa lang. At your 40s, make sure na you do everything that you want. Nakakatawa kung serial killer pala to. Tas, sige, papatayin ko na yung girlfriend ko. Hindi, wag. Wag naman natin itating sa level na gano'n. Ba't mo siya nililimit, Andre? Oh. Go lang? Sige, papatayin ko yung ex ko nung nakapag-break sa akin nung high school.
Alam mo yung sa Billy Madison, yung guy na nag-lipstick? Tapos Si Steve Buscemi. Si Steve Buscemi. So, for me, yun lang yun. Just live your life, pare. Kasi you never know, pare, kung biglang, alam mo yan, baka bigla ka ma-stroke. Tapos mag-isa ka lang. Tapos mahahanap na yung katawan mo 50 days after. Tapos naging sagabal ka pa sa apartment kasi umaalingasaw yung bangkay mo doon. Mahiya ka naman. So, thank you guys so much. This has been a great episode of HKM. And guys, don't forget to send your letter sa hindi kita matutulungan 6@gmail.com. Gusto ko babagsak siya from the heavens. Tas dito, mag-Randy Orton pose ako. Tas yung HKM dito, malalagay dito. Thank you so much, guys. This has been a great, enlightening episode of HKM. And babushis! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.